So good morning po mga ka-BJ. Dito po tayo sa Palayan City, Nueva Ecija. So ito umaga po nito mga ka-BJ. At dito po mag-umpisa yung Tour of Luzon po, mga siklista. Dito po ang start nila sa Palayan City, Nueva Ecija papuntang Nueva Vizcaya po mga ka-BJ. So kahapon po dumating sila dito bandang tanghali. Galing po sila ng Subic. So dito po ang daan nila sa Kapastarlac. At nasubaybayan po natin yung pagdating nila po kahapon. Talaga init po ang pagtangkap po sa kanila ng mga taga Nueva Ecija. At wini-welcome talaga sila. Ang dami talaga yung mga tao po na pupunta dito kahapon para mapanood lang po sila nung pagdating nila po mga ka-PJ. So marami din po pati mga foreigner po mga ka-PJ sumama sa kanila po mga yung mga galing Pangasinan. Start na po yung karera. So lahat ng siklista okay na po yung mga legs at unti-unti na po po yung kondisyon. Yes, okay. Mark Bordeos, di ba? Hello po. Good morning, ma'am. Laging sumusuporta sa Team Pangasinan. Sumusuporta po sa akin. Walang-wala po ma'am. Kasi kung hindi po dahil sa nila, wala rin po talaga. Erling Corpus, combative rider ng stage number 3, 7-Eleven clear, road by Philippines. So 7-Eleven pala ito mga ka-PJ. Yan po, 7-Eleven team po mga ka-PJ. So ere po yung mga bisikleta po nila mga ka-PJ. 7-Eleven team po mga ka-PJ. Medyo maganda po ang records nila din kahapon sa nakikita po natin. So medyo supporta lang mga ka-PJ. So ito po yung Sama-sama ka na lang. medyo handang-handa na po ito mga ka-PJ. Lahat anong team po kayo? Anong team kayo? Sila po, driver. Driver kayo? Si Sian po. Sige. So ayan, dito na po sila at ready na po. Kababata pa itong mga ka-DJ Tingnan po ninyo mga ka-DJ. Handang-handa na po sila. So medyo malayo din po yan. Ilan kilometers din yung takbuhin nila mga ka-PJ. So mga ka-PJ, supportahan natin po mga rin. At nagkikisi ko ng mga katawan. Ito po yung may mga kasama mga foreigner mga ka-PJ. So hindi pa po natin alam yung mga nila, yung mga team nila po mga iba dito dahil first time lang po natin mga ka-PJ cover po dito sa cycling na ito mga ka-PJ. Ito mga HPG, mga sport. Ito pa mga bisikleta nila. So mga ka-PJ, mukhang wala po ako nakikita dito mga ayun, mga foreigner, mga Korea po yan mga ka-PJ. So ulit ito mga ka-PJ, mukhang wala po ako nakikita dito mga team Nueva Ecija. Ayan, mga warm up. Ayan, nagwa-warm up po mga foreigner po mga ka-PJ. Meron pala mga team Korea dito, nakasali dito sa Tour of Luzon na ito 2026. Pag hindi po tayo sanay mga ka-PJ sa mga ganito yung cycling, talagang bagsak po ang katawan natin sa hirap napaka-init po ng araw. Tapos ang haba pa ng haba pa ng takbo, grabe pero kinakaya po ng mga ka-PJ. Video mga Korea saka sa mga pulis.
Ayan, ang team Koreano. So, ayan sila. Nag-ikot-ikot. Dito po ang basikleta nila. Tapos itong mga tubig. Ito po yung pinamimigay nila mga ka-BJ. At habang tumatakbo mga ka-BJ. So, yun po ang binibigay nila mga ka-BJ. Ang mga tubig nila. Ito pong bisikleta nila. Bisikleta po ng mga Koreano ng mga ka-BJ. So, tignan pa natin yung isa dito. Ayan po. Ang ganda ng bisikleta nila dito mga ka-BJ. Talaga sa tingin lang medyo maano ka na. Medyo mapapahanga ka ng mga ka-BJ. Parang ang tingin mo lang, parang napakagaan mga ka-BJ. So, antabayanan po natin mga ka-BJ pag alis nila. Lapit-lapit na po ito. Mga siklista dyan, supportan niyo po itong vlog ko. Lalo na dyan sa Tawi-Tawi, marami na rin po mga siklista dyan sa Tawi-Tawi, Sibuto. Ako, dami na pala nakikita ko mga post nila dyan sa Sibuto. Ayan mga bisikleta nila. Mahaba po ang takbo dito, hindi basta-basta. Takbo dito ng mga, ayan na po sila. Takbo po nila dito, takbo ng mga almost 200 kilometers mga ka-BJ. Tapos napakainit. Napakainit po ang takbo. Tapos ang takbo nila dito talagang pabilisan. Baka mga pag malapit na sila sa finishing, baka mga 100 abutin na mga sa bilis ng takbo nila po mga ka-BJ. So ganun po sila ganun po sila kabilis magbibisikleta. Dahil pabilisan po yan, paunahan siyempre pag malapit na po sa finishing line, talaga doon na sila hahataw. Tulad nung kahapon, umalis sila doon sa Subic, alas 9, dumating sila dito mga 11 plus na. So ilan oras yan, layo. Pero kayang-kaya nila po hahabulin ng mga ganun oras lang mga kabigay. Ito po yung kaya. Parang pares-pares po yung tatak ng mga bike nila, no? Mga ka-BJ. Why these people said nothing? Maybe there's no more jails. Yesterday there were, but not many. No more deaths, so you have to go home now. I don't know if there's. No, I don't hear It's that. only stage 4, then no more deaths. I don't know. I don't know. So you're going to race all with water? I got jails yesterday. I don't Very know. good, huh? I don't know about the other ones. Pero ito yung basikleta nila. Pinahanginan po mga ka-BJ. Team 7-11 po mga ka-BJ. So, ere po, pati yung medic. Itong ambulansya po, mga ka-BJ, andito na. Ere mga ambulansya po, itong mga ka-BJ, susunod po ito sa kanila. Just in case may mga nasaktan. Ano naman natin, siyempre bisikleta ito. So, ayat kompleto po sila mga ka-BJ, tatlo. Ayan, tatlong ambulansya po mga ka-BJ. So, ito pa pala, meron pa pala dito, bali apat na ambulansya po mga ka-BJ. So, ito po mga automatic po yan na mga ka-BJ. Ito po yung mga escort nila po. Ito po yung mga motor, mga riders, and then mga four wheels po. Ito po yung mga mauuna po ito sa kanila mga ka-BJ. Ito mga motor dito, itong mga sasakyan na ito. So, marami-rami din po itong mga ka-BJ. Marshall. Marami din dito. Dami na motor, no? Dami mga ka-BJ. Siyempre kasi sa mga dinaanan nila po mga ka-BJ, sa dami ng mga
bayan-bayan, sa dami ng mga sasakyan. So kaya't ito ang mauuna para adalakin mga motor. Ito ang mga naghahawi sa mga madadanan po nila, mga tao, mga sasakyan. So ito po, kumbaga sana ito po ang advance party po mga ka-PJ. Ayan, kami mga motor nila. So abangan lang po natin mga ka-PJ pag alis nila. Ang time po, ang alis dito po mga ka-PJ is alas 9. So ere, kasama rin mga followers, organizer, mga ka-BJ. So balik-halo po yung mga alalay po ng mga siklista po, yung mga ka-BJ. Yung po sumusunod sa kanila. At yung po nagbibigay ng tubig. Yung po ang nagbibigay kung ano pong kailangan nila, yung mga bisikleta. So susunod po sa kanila yon mga ka-BJ. So ito po, medyo nag-ano na po sila mga ka-BJ, at umpisa na po sila, pwesto na po sila, papwesto na po sila mga ka-BJ. So mga ka-BJ, ayan, ha? So yung mga iba nakapwesto na, ready na po mga ka-BJ. Ayan po, starting na. Mic, test mic. Please lang po, all. So yung po mga ka-BJ, nauna na po yung mga ano nila. Three climb. First climb, 47 kilometers. Second climb, 81 kilometers. And third climb, 119. 190 First climb is category 4. Second climb is category 1. And third climb is category 2. For safety lang, no? Pagdating po ng 82 kilometers, Luzon ng Santa Fe, be careful lang po din sa mga shortcut. And then last 1.2 kilometers to the finish. Going to left side and then finish line. 159 kilometers total. Ay, 159 kilometers Good layo. luck guys, good luck. 159 kilometers po ang tatakbo nila mga ka-BJ, malayo. Jersey KON from 10. Five, 4, 3, 2, 1, go! Go, go! Ayan po mga ka-BJ, ayan po mga siklista po ito mga ka-BJ. Oh. So, kami rin nila. Sana po at matiwasay po sila makakarating paghahapon mga ka-BJ sa Nueva Vizcaya po mga ka-BJ. Oh, malayo. Bilis din. Sa mga ganito, dahan-dahan po muna yung mga ka-BJ ang takbo nila. Smooth muna yan. So after that, pagka medyo malayo, malapit na doon na sila mag-aagawan para mapakapunta po sa finish line mga ka-PJ. So ito po mga sasakyan nila, ito po mga escort po nila yung mga ka-PJ, mga alalay po nila yan. So lahat po mga pangangailangan ng mga siklista, mga unang-una po yung mga tubig. Tapos yung mga bisikleta na yan, ayan po. So naway
magtagumpay po kayo sa pupuntan. Kasi ang pangit po ang daan. Pagdating po doon sa bundok, doon po sa may Santa Fe, ano yan, lubak-lubak. Pangit po ang daan doon. Grabe, tapos palusong talaga. Ang daan pa, may daan na makitid. So, yun po ang instruction kanito po, yung ambulansya yan. Kailan ambulansya 3, 4. So, nahalalay lahat yan mga ka-BJ. At sana po meron pa ulit. So, first time po natin dito mga ka-BJ mag-vlog sa Toll of Luzon mga ka-BJ.